Inaasahang isa sa publiko ngayon ang final plan ng US Navy kung paano aalisin ang USS Guardian na sumadsad sa Tubataha Reef 2 linggo na ang nakakaraan. May news to go si June Veneracion live. June. Para magdadalawang linggo na nang nakasadsad sa Tubataha Reef ang barkong pagdigma ng Amerika, ang USS Guardian, at ngayong umaga ilalatag ng US Navy ang kanilang final option para maalis ang barko. Aaprubahan muna ito ng Task Force Tubataha bago ilahad sa publiko. Sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, inaasahang gagawin ang pagsasapubliko ng final option na ito dito sa Puerto Princesa, Palawan. Sabay naharap sa media ang mga opisyal ng US Navy, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Sabi ng isang source, mukhang nagkaroon daw ng konting pagbabago sa planong salvage operation. Kung ano yon ay malalaman natin yan maya-maya sa gagawing briefing dito nga sa Puerto Princesa. Sa mga naunang pahayag ng Task Force Tubataha, 3 ang posibleng options: iangat ang barko, ilahin, o di naman kaya ay pagtira-tirasuhin. Kabilang sa mga harap sa press briefing mamaya si US Navy Rear Admiral Thomas Carney, na nagsabi kahapon na babayaran ng Amerika ang lahat ng kanilang obligasyon dahil sa nangyaring pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef na isang World Heritage Area. Sa huling taya ng Tubataha Management Office, at least 24 million pesos o katumbas ng halos $600,000 ang pwedeng ipataw na multa sa US Navy dahil sa nangyari. At yan ang latest mula rito sa Puerto Princesa, Palawan. June Veneracion, GMA News. Yes, June, isang katanungan lamang. Kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan at yung taas ng alon? Kasi I understand, isa ito dun sa mga factors na makakaapekto dun sa pag-aalis ng barko dyan sa Tubataha. Kasi the past days, ang lalakas ng alon at ito yung nagiging problema nila, no? Actually, yung naging problema talaga nila yung weather condition, Kara. Last week talagang very choppy nga daw yung condition. Ang tataas kaya talagang hirap makalapit yung mga barko doon sa sumadsad na USS Guardian. Pero ang good news, maski pa paano, ay nagiging relatively maayos na yung sea condition ngayon. Yun nga lang, di ba, mayroon pa nga tayong inaasahan ng mga train ship na mula sa Singapore, 2, ang inaasahan magsasagawa ng salvage operation. Pero pati yan ay nagkakaroon din ng problemang makarating dahil ang problema naman, Kara, ay napakabagal ng takbo ng mga crane ship na yan na tinutulang ng mga tugboat. So, yung magandang balita nga, maayos-ayos ang weather conditions, kaya pag dumating na lahat ng gamit, ay napaplansya na, may sasagawa na yung salvage operation, Kara. Maraming salamat, June Veneracion. Nakuna ng video ang rescue operation sa mga crew ng USS Guardian nang magdeklara ng abandoned ship ang kapitan isang araw matapos sumadsad ang barko sa Tubataha Reef. Sa kuhang ito ng Philippine Coast Guard, kita ang malakas na alon habang sakay ng inflatable raft ang crew ng barko. Nakabalik na ang ibang crew sa kanilang home port sa Japan, pero pinaiwan ng kapitan ito at iba pang crew para tumulong sa salvage operations. Ayon kay Commander Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, naialis na ang fuel ng USS Guardian para matiyak na hindi na ito magdudulot pa ng mas matinding pinsala. Sa ngayon, inaantabayanan pa rin ang 2 crane ship mula sa Singapore na magsasagawa ng salvage operation sa USS Guardian na inaasahang darating ngayong linggo.